kasi kayo, natututunan nyo lahat na mga experiences. Kumbaga, ako yung brain or utak, naman ang body or yung katawan. It's gonna be a good day. No things are going sideways. Nothing's gonna break me down, 'cause I know it's gonna be a good day. Good morning mga kapigi! So, eto na yung day 1 ng mga biik na ito dito sa bagulungan nila, oh. Ay, ang dugyot! Wasak na wasak yung mga poops nyo, ah! Ayan, oh. Yan na sila. Ang luwang-luwang pala nitong kulungan na to para sa 13 heads, oh. Mamaya maglilipat tayo mga kapigi ng dalawa doon. Yung meron kasi ditong medyo maliit-liit na dalawa. So, ilipat natin dito kasi medyo halos size naman nila. Kasi 2 weeks lang naman yung pagitan nila dito mga kapigi. Ayan o, yung maliit na yon, isa. Tapos meron pa ditong isa medyo maliit pa eh. Yun ata yung nakahiga. Yun. Ang dungis. Pasintabi po. Good morning. Pasintabi po sa mga kumakain. So, hindi pa po kami naglinis mga kapigi kasi kakarating lang namin dito sa babuyan. So, ito. Ang dugyot na marinate na ang mga bebe. Marinated sa mga poops nila. My God. Maligaw kayo ngayon. My God. Ang dugyot-dugyot nila. Ito naman mga to. Ayun, oh. Winarak na nila yung mga poops nila. Oh. Kahapon lininis natin to eh. Para doon na lang sila sa babang yun. Mag-poops. Kaso, nasanay na sila dito. Pero mamaya, after natin magpakain, sana, doon na sila sa babang parting yun mag-poops. Kasi oh, grabe oh. Dito kasi sila nag-poops nung linipat natin kahapon eh. So, dapat doon sila sa may babang parte. So, hindi muna natin to sila papakainin mga kapigi kasi hintayin muna natin malipat yung nandito. Yung dalawa dito. So, paliguan na muna siguro natin to. Kasi kawawa yung si Habibi na maglilipat. Ang dugyot eh. Paliguan muna natin. Wait lang. So, ganito mga kapigi yung ginagawa muna namin sa mga poops na mga baboy namin. So, ini-scrape muna yan ni Habibi para dustpanin mamaya. Kasi hindi po namin yan hinahalo doon sa may kanal. Kasi para po hindi mamaho yung baboyan nyo. Ito po yung isang tip para hindi po bumahaw yung baboyan nyo. Dapat po yung yung mga poops nila, dapat po naka-separate. Huwag nyo pong ihalo doon sa mga ihi or mga tubig doon sa may kanal. So, huwag nyo po yan ihalo. So, nagpagawa po kami ng ng tapunan ng poops. Na poops lang talaga yung itatapon. So, pag natuyo na yon, magiging fertilizer na yon. So, kaya po hindi po mabaho dito sa babuyan namin. Kasi po, yun yung diskarte namin dito. Hello, pinahirapan nyo kahapon sila. Grabe, ang bigat nila kahapon mga kapigi. Yung iba, nagsiliparan na eh. Lumilipad talaga dun sa may bintana ng namin, ng nursery pen. Tumatalon talaga sila. And sobrang bibigat na daw. Ang sumakit yung kamay ni Habibi kasi nga over contract yung muscle niya. So nagkaroon siya ng muscle spasm dahil doon sa force ng mga baboy. Ito. Hi! Takot ang mga beng-beng. So, sana mamaya matrain na sila na doon na sila sa may dulo tumae. Para hindi na dito masyado dito sa may kainan. Actually mga kapigi, mas mabilis yung ganitong paglinis kaysa yung diretso spray na kasi tawag doon, mabigat din yung mga poops eh. So yan, iipunin lang yan sa isang sulok, then tsaka lang yan dadaspanin. So mabilis lang to, then after nyan, ibabasain na namin tong sahig, then babad lang ng mga 5 minutes, then tsaka na naman i-spray para mabilis lang siyang mabilis lang matanggal yung mga poops.
May balak nga pala kami mga kapigi, bumili ng ano. Anong tawag nun, be? Yung push cart, ano yun? Yung pang construction? Yung para siyang ano? Lever ba yun or pulley? Yung ano siya mga kapigi, yung ginagawa sa pang construction na panghakot na para siyang cart na bakal. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Please comment down below po kung anong pangalan nun. Kasi nakalimutan ko. So, balak po namin bumili nun kasi doon namin ilalagay muna yung mga poops para isahan lang yung tapunan doon sa may, wheelbarrow. So, wheelbarrow. Bibili po kami ng wheelbarrow para ilalagay lang, dito lang, ipapark lang yung wheelbarrow, tapos dyan ilalagay muna yung poops. And then, lipat na naman dito para isa lang yung tapunan. Isang beses lang siya magtatapon doon sa may ano. Doon sa may aming bodega ng poops. Ito ba pwede na itong ligawin na? Di ba maglilipat ka ng dalawa? Ang dugyot eh. Paano ka niyan? Mapupuno ng poops. So, ayan mga kapigi, babasain lang muna namin yan. Then, mamaya na siya ipe-pressure wash. So, mabilis na lang yan mamaya i-pressure wash. So, makakatipid na tayo sa tubig, pati na din sa kuryente. Ang saya-saya ng mga baboy natin dito. Oh. Nakakatuwa silang tingnan. Nakakatuwa na meron na kaming sobrang laking kulungan ng fatteners mga kapigi. Kasi pangarap ko lang talaga to dati eh. Nakakatawa na unti-unti na talaga natutupad yung mga pangarap ko, mga plano ko dito sa babuyan. And thank you din kasi si Habibi super supportive sa akin. Lahat ng mga plano ko dito sa babuyan. So, ayan. Sinusuportahan niya ako. Kasi dito sa negosyo namin, dito sa babuyan, kumbaga partner kasi kami. Kumbaga ako yung brain or utak dito sa baboyan and si Habibi naman ang body or yung katawan. So, hindi kami pwede maghiwalay kasi pag naghiwalay, hindi naman ka-function ng maayos. Yung parang ganun po. So, kailangan dito kasi sa isang negosyo, kailangan hands-on tayo and partner tayo. So, para magtagumpay yung kung ano man yung negosyong pasukin natin, kailangan kayong mag-partner, dapat nagtutulungan. Back to back kayo dapat sa lahat para umasenso yung kahit anong klaseng negosyo ang pasukin nyo. Mapababoyan pa man or iba pang negosyo. Mas maganda talaga na hands-on kayo para nagagamay nyo lahat. Pag hands-on kasi kayo, natututunan nyo lahat na mga experiences. Yun yung pinaka-importante eh. Kasi although from the start, natuto din ako sa mga panonood sa mga YouTube, na mga ganyan, tulad ng mga gamot ng mga baboy, mga vaccine, injections, mga ganyan. Tapos yung mga piglet processing, paano magpaanak. So, from the start naman mga kapigi, inaral ko siya, nanood lang din ako sa mga YouTube, nag-research, ganyan. Pero yung main lessons dito sa babuyan, natututunan talaga siya through experience. Sa actual na talaga mga kapigi. Through observations, sa mga failures, dyan tayo matututo. So kami, nung nagsimula kami, talagang maraming failures din eh. Nakaka-stress siya sa una. Pero, kung titingnan mo siya in a positive way, maraming learnings kang matututunan. And, dahil dun sa mga failures na yon, dun mo parang kukunin yung motivation mo na dapat hindi na yun mangyari ulit. So, dun ka na mag-i-improve. And pati yung negosyo mo, mag-i-improve na din dahil doon. So, ayan mga kapigi. So, habang busy si Habibi doon sa kabila, ako naman yung nakatoka dito sa, mga paanakan, dito sa mga inahin. Yan. Ako yung nakatoka dito. Dito kasi mabilis lang naman siyang linisan dito. So, ang gamit ko nga ay itong pressure wash. Napakalaking tulong talaga nito mga kapigi kasi
hindi na kami masyadong nahihirapan. Hindi ko tulad nung dati na nagmamano-mano pa kami. Ang hirap-hirap talaga. Stress na stress yan si Habibi kasi syempre pagod na pagod siya. Siya kasi yung nagbobomba, nag-iigib ng tubig. So, nakakapagod din talaga yun. Eh, bawal akong bawal akong magbuhat ng mabibigat. Kasi kung mapapansin yung mga kapigi, meron akong goiter. And, ano na siya, 1.5 year na siya sa akin. Although under treatment ako ngayon, matagal na akong under treatment, pero hindi pa rin siya lumiliit. So, hindi ko alam, baka next year siguro, baka magpaano na ako, magpa-opera. Kasi parang feeling ko hindi naman siya tinatablahan ng gamot. Pero try ko pa rin. Bigyan ko pa rin ng chance yung medicines na ginagamit ko. So, meron na akong mga food supplement, medicines, galing sa doktor, then, nagtatapal-tapal rin ako. Lahat ko na ginagawa mga kapigi. Para lang, maano tong bukol ko sa leeg. Kaya lang, hindi talaga siya lumiliit eh. So, baka next year, pag hindi na masyadong busy dito sa babuyan, or siguro kapag nakakuha kami ng caretaker na maayos, na pwedeng makatulong ni Habibi dito sa babuyan. So, next year, baka magpa-opera na siguro ako. And, syempre, budget, ipon-ipon muna, pampa-opera. So, kasi yung budget natin ngayon, naubos na dito sa patrabaho. Inuna muna natin to kasi naisip ko, pag yung income na to, saka na ako kukuha ng pampa-opera ko. Doon sa tinubo nito mga baboy ngayon. Kasi kung ngayon ako magpapa-opera, mauubos, wala na talaga. Pati pang feeds, kapital namin sa feeds, magagastos ko. Eh, ang mahal po kasi ng mga feeds, di ba? And, itong sa ganitong daming fatteners, ang laki po ng kapital. Excuse me. Ang laki po ng kapital na kailangan ng mga feeds para dito. So, ngayon po, ang fatteners namin sa batch 15, 13 heads sila. Then, dik tayo, bebe. Tayo. So, batch 15, 13 heads. Then, yung batch 16, yung linipat natin kahapon. 14 heads po yan sila. Pero yung isa, nandito nga, ayun o, yung isa. Naka-separate kasi lumabas yung almoranas niya. Then, yung batch 17 natin, ito, 6 heads. So, medyo madami-dami to. And, meron pa tayong bagong panganak. So, 1 week old sila ngayon. 27 heads po yun, yung bagong panganak. So, madami-dami po talaga mga kapigi. So, itong batch 16, hindi po natin ito muna pinapaliguan mga kapigi. Kasi, bata pa tong mga to. 2 weeks pa lang ata itong nawalay. 2 weeks pa lang itong nawalay mga kapigi. Bata pa to eh. Hindi pa sila nag-isang buwan. So, hindi muna ako nagpapaligo sa mga ganyang edad. Lalo na ngayon na taglamig kasi baka sipunin sila. Then, ito yung isang may butbut. Ayun o. May almorana siya. Sana gumaling pa siya. Ginugudgod niya kasi. So, linisan ko muna to mga kapigi. Balik na lang ako mamaya.